What's up mga Kabalita TV? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan and welcome pa po sa ating channel. Isang Samsung ang dinala po sa atin at ayon sa mayari ay bigla daw pong nawala ng power ang unit ng mga kaibigan. Ayon sa ating akalap na info mga kaibigan, ito po ay malamang daw na nakidlatan mga kabalita. So mag-ingat po tayo, bunutin po natin ang lahat ng appliances just in case na malakas po o masama ang panahon mga kaibigan, lalong-lalo na at may mga nagundong mga kaibigan. Eto na, lagyan na po natin. Ayan po ang display ng indicator po dapat yung kulay red. Diyan po natin makikita mga kaibigan. So this time wala po negative mga kaibigan. Alright, so mapapatunayan po natin kung talagang ito ba ay natamaan ng kidlat mga kabalita Okay, so bago po tayo magpatuloy mga mahal kong followers, subscribers, mga televiewers sa mga hindi pa nag-follow sa ating channel dito sa ating Facebook, ang Balje ko ba yun? Follow nyo na po mga kaibigan. At likewise sa ating YouTube channel mga kaibigan, sa Balita Electronics mga kaibigan. Alright, isama nyo na po ang pag pindot ng notification bell upang updated po tayo sa lahat ng ating videos dito lamang po sa ating channel mga kaibigan. Eto na, at nakikita po ninyo ang ating power supply board mga kaibigan. Okay, ngayon ang unang gagawin po natin ay dapat ma-check ang fuse kung nag-break ba ito o hindi mga kaibigan, kasi may tiwala naman po tayo dun sa wire matibay po yun. Eto na, check natin by continuity. Ayun nako, hindi nag-break ang fuse natin mga kaibigan. Ibig sabihin may ibang problema po tayo. Next na gagawin po natin mga kabalita ay i-check kung may pumapasok dyan sa ating filter capacitor Alright, so habang tayo ay nakasaksak, susukatan po natin ng voltahe ang ating filter capacitor mga kaibigan. Ingat lamang po tayo dahil ayan po ay live Alright, here we go. Eto na, set po tayo doon sa nararapat na setting mga kaibigan. 250 kasi wala naman po tayo dyan sa 1K. So good. May pumapasok mga kabalita Pagka ganyan ay gagamitan po natin ng experience ang ganitong klase ng board mga kaibigan. Familiarization kung tawagin. Dahil ganitong board ng Samsung mga kabalita ay madalas po nasisira ang diode na supply po dyan sa ating 12 to 15 volts mga kaibigan. Eto na, test natin. Subukan natin na ihang yun po ang the best na gawin pagka medyo duda pa tayo tatanggalin po natin sa board ang diode na yan mga kaibigan upang masiguro po natin na talagang yan ay sira o shorted mga kabalita. Alright, eto na, ihahang po natin kasi habang nagkakabit po yan dyan, natural may mga nasasagap yan na magkakaroon po ng continuity kahit saang angulo ng pag-aayos mga kaibigan. As far as electronics is concerned mga kaibigan, discharge muna tayo ng capacitor. Kuha lamang po kayo kahit 15K na resistor at yan po ay pwede na. Ayan, dahil delikado hindi maiwasan na mahawakan po yan mga kaibigan. So kailangan ay discharge. So sukatan natin kung epektibo ba ang ginawa natin. Ayun, wala na. Right, so patuloy po tayo mga kaibigan. Ihang po natin ang diode
kung hindi po tayo nagkakamali, yan yung supply. Tama, doon sa 12 volts o hanggang 15 volts, mga kaibigan. So, ang amperahe po nito ay 3 to 5 amperes, mga kaibigan. At tayo sa ating research nito, na diode na ito, mga kaibigan, ay pumapalo po ito ng mula dito sa 15 volts hanggang 150 na voltahe ang kayang i-drive nito, ano, depende sa paggagamitan, mga kaibigan. Ayan, ngayon ay gamitin na po natin ng multi-tester upang malaman natin kung talagang ito ay sira, mga kaibigan. Set po tayo dyan sa times 1. Pwede rin po sa times 10, ano? Depende sa inyong kagustuhan. Ayun, no? Ang hindi. Lahat ay pumapalo, kabalita. Pagka ganyan po, ang diode, ano, doon sa mga may basic, yan po ay shorted, ano, mga kaibigan. Alright. So, yung isa ay buo. Pero pagka ganyan po, ay ginagawa ko po dito ay lahat na po. Yung dalawang yan ay pinapalitan ko na po ng ibang diode, ano, yung wala pang kwento ng pagkasira ng katabi. Kailangan partner, ano, dahil isa po ang connection yan, mga kaibigan, ano. Alright. Ang value ay SB 5150, mga kaibigan, ano. Shorted, oh. Confirm. At sa mga magtatanong, bakit kahit indicator wala po tayo? Hindi po magkakaroon dahil shorted nga po ang diode natin na siyang nagbibigay, ano, dahil supply sa ating papunta doon sa mainboard po natin, mga kaibigan. Yung ipaprocess na voltahe, wala po. So, ang nangyayari ay wala po tayo makita dyan na power o indicator man lang, ano, mga kaibigan. So, yan po ang value at kailangan palitan po ng parehas na value, mga kabalita, ano. Huwag po tayo mag-experiment yan, ano. Gaya po ng sinasabi ko ay 3 to 5 amperes po yan, mga kaibigan, at kailangan ganun din ang ipapalit po natin. Okay? So, ito na. Lagi na lang andyan ang aking alagang Mingming, mga kaibigan. So pagka ganito, ano, ang magawa nyo na unit, Samsung, ano, at yung board niyan ay ganyan na ganyan, puntahan nyo po agad ang diode na yan kung yan ay walang power indicator, ano, mga kaibigan. Dahil sa ating experience ng paggawa ng ganitong unit ay andyan po talaga laging nagkakaroon ng problema yung diode na yan, mga kabalita. Alright. So ayan, papalitan na po natin upang makita ko nung makita natin kung ito nga ba, ito lang ba ang problema ng unit na ito. So yung paglagay po, ano, mga kaibigan, ingatan po natin yung pagkakasayos, configuration. Yung shaded area, mga kaibigan, yan din po ang nakatapat doon sa may shade sa ating board, mga kaibigan, ano. Alright. Yan, hinangan na po natin, mga kabalita. So far ay wala naman po tayo nakita, no. Ito ay may indication na ito ay nakidlatan. Dahil mostly talaga nagkakaroon po ng problema yung diode na yan, mga kaibigan. At sa iba po kasi kung pagbabasehan, ano, yung nakidlatan ay talagang matindi. Makikita po ninyo ang tinamaan. At may isa pa tayong napansin, ano, mga kabalita.
isang capacitor rin po ang itim. Ang ibabang bahagi dyan sa may board, ito. So, hindi po pwede na hindi yan palitan mga kaibigan, dahil baka dyan nga po nagsimula ang ating problema, mga kabalita. So yan na, papalitan po natin ang parehas ng value, at ito ay pwede na natin i-test mga kaibigan. Ayan, itim, wala po talaga. Right. Uy, shoutout nga po pala kay Master Lex TV. Alright. Ayun ang nag-iisa po natin na kaibigan na laging nakasupport sa ating mga upload videos. Eto na mga kaibigan, yung capacitor na yan ay ikakabit na natin hinangan, and then pwede na po tayo na mag-attempt na yung pag-test mga kabalita. Mahaba ang video natin. Yan yung supply mula doon sa negative na yung filter capacitor natin. So malamang baka isa sa mga nagbigay ng problema kaya nasira ang diode natin. Alright, eto na. Siyempre, i-screw na po muna natin upang maayos ang pag-test natin. Eto, double check sa diode. Alright. So wala na po ang dating shorted mga kaibigan. Okay na. Huwag niyo pong kalimutan laging double check po tayo, dahil minsan sa pagiging technician mga kaibigan, minsan buo na ay hindi sinasadya napagkaroon pa nadagdagan pa ng problema mga kaibigan, mga kabalita. Ayun. So ito na. Lagyan na po natin ay AC cord mga kaibigan. Here we go. Uy, tumunog. At may display na po ng indicator mga kaibigan. Ayan Alright. So, success mga kabalita ang ating ginawa. At yun lamang po ang pinalitan dito sa ating unit na ito. Lagyan po natin ang AV input upang makita natin kung malinaw o hindi mga kaibigan. Eto na. Oh, ayun. Work well done mga kabalita. Isa na namang success na pag gawa ang ating naibahagi sa inyo lahat mga kaibigan. Alright. So yun na. At kumpletohin na lamang po natin ang mga screw. At ito ay dadako na sa ating final test mga kabalita. Masyadong haba ang video so pabilisin natin. Right. Total, naglalagay lang naman po tayo ng screw mga kaibigan. Ito na ang final touch mga kaibigan sa lahat po nating kapalita. Here we go once again. So okay na, wala pong pagbabago mga kaibigan. So, thank you so much for being a part of this vlog mga kaibigan. Muli po, paki-subscribe ang ating balitang electronics mga kaibigan. Enjoy the rest of the day mga kabalita.